Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang mga napili kong komento patungkol yan sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Marlene Acorda. Sabi niya, yawa man ng kapatid mo Kim Oy, walang hiya sa lahat ng walang hiya. Hayaan mo yan Kim, siya naman ang magdadala niyan habang buhay. Why buot purya gaba ng ate mo, palayasin mo na dyan sa kapatid mo, nag-alaga man ka ahas sa bahay mo, sabi nga ni Pau, ang ahas, magpalit man ng balat, ahas pa rin, kaya huwag ka nang magtiwala kanino man. Tama po kayo dyan, Ginang Marlene Acorda, ang ahas, kahit magpalit man ng balat, ahas pa din na matatawag. Sa case po kasi ni Kim and Lakam mga kakimpaw, hindi na po maibabalik yung dating tiwala nila sa isa't isa. And tama po kayo, hayaan niyo pong usigin sila Kambini Chu ng kanyang konsensya habang siya ay nabubuhay. Kaya ang payo ko kay Chinita Princess mga kakimpaw, wag na po siyang magtitiwala sa mga taong nakapalibot sa kanya kahit kaduguman niya yan. Dahil sila po yung malakas ang loob gumawa ng mali dahil alam nilang papatawarin lang din naman sila mga kakimpaw. So maraming salamat sa komento, Ginang Marlene Acorda, God bless po at mabuhay kayo. At ang last comment mula naman ito kay Ginang Cynthia Reyes. Sabi niya, yes, talo si Kim kasi pag or ang pinirmahan nila sa account ay pwede nang maka-access sila Cam kahit walang pahintulot ni Kim. Baka yung bangko lang ang nagpayo sa kanya. Hindi na isang guni sa abogado. Malalagpasan mo naman yan Kim. Huwag sana siyang magpa-stress. Marami namang nagdarasal para sa pagbabalik ng katahimikan ng damdamin mo. God bless pretty woman. Yes, tama po kayo dyan. Ginang Cynthia Reyes. Pwedeng-pwede pong maka-access sila Cam ng malaya dito sa bank account ni Chinita Princess dahil nga po, siya po ay may karapatan or binigyan ng karapatan na makapaglabas ng pera mula po sa bank account or savings ni Chinita Princess. At sa mga nagsasabi naman na bakit daw inilaban pa ng abogado ni Chinita Princess yung kaso kung alam naman daw ng abogado na sa huli ay matatalo din daw si Chinita Princess. So ang akin lang masasabi, baka may alam po na way etong abogado ni Chinita Princess para po mapagtagumpayan yung isinampang kaso nila laban nga dito kay Lakam. And yun ay kung mapapatunayan daw po ng panig ni Kim Chiu na hindi nagkaayos or sinubukang magkaayos ng panig ni Kim Chiu laban dito kay Lakam kung mapapatunayan. So antabayanan po natin yung mga susunod na mangyayari sa kasong to mga kakimpaw at sana po ay makuha ni Kim Chiu ang hustisya na para sa kanya. So maraming salamat sa komento mga kakimpaw, God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa gabing ito at unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa CEO na nagbenta po ng, rest house kay Kim Chiu dyan po sa Tagaytay. So ibabalik ko lang ulit ha. Siya po pala is si Arceo Enriquez Alfonso. Siya po pala yung nag-post ng naturang mensahe per Kim Chiu. Siguro nabalitaan niya mga Kimpaw, yun nangyari po kay Chinita Princess na nawalan po ng milyon-milyon na halaga. So, dalawa raw kasi 'di ba si Kim and syempre yung isa yung buyer. So, since parang nagmakaawa si Kim Chiu na sige na kuya, sa akin nyo na lang po ibenta yan dahil sa mga tipo ni Kim Chiu, doon na po binigay kay Kim Chiu mga kakimpaw. So nakakatuwa lang kasi ibinahagi po ni CEO Arceo Enriquez Alfonso ang behind sa bilihan or bentahan po nung kanilang property dyan sa Tagaytay. Talagang gustong-gusto po kasi ni Kim Chiu mga kakimpaw itong rest house na to sa Tagaytay kasi kung di naman niya ito gusto, hindi niya po ipagpipilitan yung kanyang sarili para sa kanya ibenta to, di ba? Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, itong isang write-ups po na nabasa natin mula ito sa isang article. Sabi nga dito,
Pagbangon at pag-asa ang lihim na positibong presensya sa likod ng Christmas tree ni Kim Chu. So mahaba to mga kakimpaw, mag-jump na tayo sa mismong topic, okay? So sabi dito sa write-ups na to, ang Christmas tree ni Kim Chu na nabuo sa loob lamang ng 2 oras ay agad na naging sentro ng atensyon. Para sa marami, ito ay representasyon ng kanyang personal na lakas at katatagan. Sa panahong tila bumabagyo sa kanyang buhay, ang pagpili na bumaling sa isang gawain na nagbibigay ng comfort at normalcy ay isang inspirasyon. Sinasalamin nito na kahit na sa pinakamadilim na bahagi ng buhay, may mga maliit na sandali ng saya at pag-asa na maaari nating kapitang mahigpit. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang nakadama ng tuwa at pagmamahal. Nakita nila sa simpleng gawain na iyon ang patunay na si Kim ay nag-iipon ng lakas upang harapin ang kinabukasan. Ang bawat ornament na ikinakabit at bawat ilaw na isinasabit ay tila mga hakbang niya palayo sa emosyonal na bigat na kanyang dinadala. Ngunit ang kwento ay hindi nagtatapos sa pagdekorasyon. Ang mga panuri at maalalahaning mata ng Kim Pao Nation, ang mga taga-suporta ng love team ni Kim Chu at Paula Avellino ay agad na nagbigay ng espekulasyon. Para sa kanila, ang magaan na pakiramdam at ang positive energy na ramdam sa post ay hindi lamang galing kay Kim. Matibay ang kanilang hinala na may kasamang actress habang binubuo ang kanyang Christmas tree at ang pangalan na tanging nasa isip nila ay Paula Avellino. Bakit nga ba siya ang pinaghihinalaan? Kilala si Paula Avellino bilang isang tahimik ngunit lubos na maalalahanin lalo na pagdating kay Kim Chu. Sa maraming pagkakataon na ipakita niya ang kanyang pag-aalaga na hindi humihingi ng atensyon o pagkilala mula sa publiko. Ito ang rason kung bakit naniniwala ang Kim Pao fans na sa panahong ito ng matinding pangailangan, hindi imposibleng tahimik na dumating at nagbigay ng suporta si Kim. Sabi ng mga tagahanga, ang pagiging maalalahanin ni Paulo ang nagpapatibay sa kanilang espekulasyon. Iniisip nila na sa halip na magsalita, mas pinili ni Paulo na magpakita ng pagmamalasakit sa pamamagitan ng simpleng presensya, ang pagtulong sa pagkabit ng mga ornament, pag-ayos ng ilaw o simpleng pag-iwan ng isang tahimik at positive energy na bumabalot kay Kim. So yes, agree po ako mga kakimpaw sa write-ups na to. Biruin nyo, 2 hours pang binuo ni Chinita Princess yung Christmas tree na yun. 'Di ba? So medyo matagal mga kakimpaw kasi syempre mabusisi po mag-ayos ng Christmas tree. Lalo't ang dami po mga sabit, 'di ba? Tapos medyo malaki at mataas pa po yung Christmas tree ni Chinita Princess. Syempre kailangan niya po ng katulong dito at ang naiisip nga ng marami ay si Paula Avellino. Si Paula Avellino naman mga kakimpaw lagi po yung nakabantay at nakaalalay kay Chinita Princess kaya hindi po imposible. Kayo ba mga kakimpaw, anong say niya dito? Please comment down below. So paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.